Hallelujah. Good morning po. Magandang umaga po muli sa ating morning devotion. Hello, kumusta po kayo? Samahan niyo po kami muli sa umaga ito para tayo po ay magpatuloy na magpalakasan sa bawat isa. Hallelujah. Purihin na Panginoon. Good morning everywhere. Good morning mga kapatid sa pananampalataya. Purihin ng Diyos. Kunin po muna natin muli ang ating mga Biblia sa umagang ito para tayo ay magbasa ng word of encouragement sa morning na to. At muli po tayong pupunta sa aklat ni Timoteo. Sa aklat ni Timoteo 6:11 to 12. Ito po ay karugtong ng ating topic last week. Amen. Purihin ng Panginoon. At babasahin po muna natin muli ito. Sabi dito sa 1 Timoteo 6:11-12. Sabi po dito, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos ay umiwas sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaumuan. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Pangawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos. Nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Amen. Ama, sa pangalan ni Jesus, muli mo po kami samahan sa umagang ito. At ano po mga bagay na hindi ayon sa iyong kaluban, alisin mo po. At salamat sa umaga na to, nakapatuloy mo kaming ginigising at binibigyan ng kalakasan buhat sa iyo. Banal na Espiritu, saliksikin mo ang aking puso at ikaw po ang gumabay sa bibig ko, ikaw makita, hindi ang kailangan ko. Samahan mo kami para kami ay muling magpalakasan bilang magkakapatid kay Kristo. Salamat po. In Jesus' name I pray. Amen. Purihin ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. So ang ating pong topic muli sa umagang ito ay karugtong ng ating tinalakay nung nakalipas. Di po ba ang ating tinalakay nung nakalipas is godly attitude, godly living, godly character. Ngayon naman babalikan po natin muli itong aklat na to na sinabi ni Pablo kay Timoteo, yung mga bagay na kailangan niyang gawin, yung mga tagubilin ni Pablo para kay Timoteo. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. At sa umagang ito, yung pangalawang bagay ang ating alamin. At ano po yung pangalawang bagay dito na dapat nating alamin? So sabi po doon, yung salitang righteousness. Yan po ang ating pag-usapan. Sabi dito sabi dito kung babasahin po natin sa verse 11, bilang mga lingkod ng Diyos, kailangan nating mamuhay ng matuwid. Matuwid saan? Sa harapan ng Diyos, siyempre. At kapag tayo matuwid sa harapan ng Diyos, so makikita yun sa labas sa ating pamumuhay. Amen. So kung titingnan natin, bakit ganyan na lamang ang tagubilin ni Pablo kay Timoteo? Siyempre, si Timoteo, hindi pa naman siguro ganun po ka-matured bilang mananampalataya. At saka nung time na yon, siguro papaalam na rin si Pablo kasi alam niya na siya ay malapit ng kunin ng Panginoon nung time na yon. Kaya talagang nagtatagubili siya. Bakit ba tinatagubilinan? Bakit pa ang isang tao ay parating nag-aalay ng paalala o advice sa isang tao? Ay kasi ang tao po nakakalimot. Kaya tayo po, halimbawa, ay nagkakaedad na, kailangan meron talaga na nagpapaalala sa atin. Amen? Kasi tayo malilimutin. Purihin ang Panginoon. Kaya po sa umagang ito, alamin natin po yung sinasabing righteousness. Tayo ay magkaroon ng righteousness in the eyes of God. Tayo mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. So sabi doon, napakaliwanag dito na sabi tayo ay magsumikap. So sikapin mo, pinaparating ni Pablo kay Timoteo, magsumikap ka, pagsikapan mong makapamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. So alamin natin, ano ba yung salitang matuwid o righteousness in the eyes of God? Amen? Samahan niyo po ako. Basahin natin yun. Amen. Hallelujah.
matuwid sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Bakit napakahalaga na sabi ni Pablo kay Timoteo, pagsikapan mong mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. At sabi nga po, ano ba yung ibig sabihin? Bakit po napakahalaga na tayo ay mabuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos? Bakit napakahalaga ng salitang ito sa Panginoon? Kasi tandaan po natin, bilang tayo ay mga tagasunod na nga ni Kristo, mga sinasabi nating anak tayo ng Diyos, tayo ay believers of Christ, born again Christian, child of God. Napakahalaga po na may gagawin tayo. Ang righteousness, ito po ay natanggap natin sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo sa atin na tayo ay naging matuwid sa kanyang harapan. Tayo naging banal sa kanyang harapan. Dahil sa sakripisyong ginawa niya doon sa cross, tayo ay nabalutan ng righteousness of Christ. Kaya po, ang tingin sa atin ng Diyos Ama, ang nakikita sa atin ay si Jesus Christ. Hindi yung ating kahinaan. Amen. Pero kahit si Jesus Christ yung nakikita ng Diyos Ama sa atin, syempre, bilang tayo ay mananampalataya na, at tayo ay naligtas dahil sa biyaya o grace ng Diyos, kailangan natin din na mamuhay naman ng ayon sa kalooban ng Diyos at matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Kaya sabi po dito sabi doon, hindi lamang po sa bibig tayo mamuhay ng matuwid at kinakailangan din po pala talaga na may kasamang gawa. Madali pong sabihin sa bibig na mamuhay ng matuwid, pero magkaiba nga po yung sa bibig at sa gawa. Kaya sabi doon, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya sabi ni Pablo, kailangan nating samahan ng gawa ang ating pananampalataya. Amen? Kaya sabi doon, sikapin. Pag sinabing sikapin, di po ba, yun, may gawa, action. Action yun, dapat gumawa tayo, kumilos tayo, para mapangyari na tayo ay makapamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Yun po yun. Kaya napakahalaga ng salitang righteousness in the eyes of God, na si Timoteo, o tayo sa panahon natin ay sikapin na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ayan, sa biyaya at tulong ng Holy Spirit. Kasi kung wala ang Holy Spirit, wala tayong kakayanan na makapamuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Amen. Kaya po maliwanag po doon. Ano po ba ang ibig sabihin ng sabi doon? Ano yung mabuhay ng matuwid? Sabi dito, ang mabuhay ng matuwid ay ito yung mabuhay ng tama sa paningin ng Diyos. Ito ay intention. May intention tayong gagawin. Intentionally na tayo ay magsisikap. So, paano pa tayo makapagsumikap sa pagsunod sa Panginoon na mabuhay na matuwid sa kanyang harapan? Sabi po doon sa 1 John 2:9, basahin natin. 1 John 2:9. Okay, babasahin ko po yun sa 1 John 2:9, nasa ng Bible natin. Sabi dito, 1 John 2:9, practice righteousness are God's true children. Amen. Yung palang mga nagpa-practice na mabuhay ng matuwid ay mga anak ng Diyos. So kaya po napakahalaga na i-apply pala natin yung salita ng Diyos, yung katwiran ng Diyos sa ating mga buhay. Bakit natin kailangan mabuhay ng matuwid sa harap ng Diyos? Ito ay isang paraan para tayo ay mabuhay ng mga representative ng Lord. Kaya tayo tinuturuan na mabuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos kasi tayo yung mga ambassador ng Panginoon dito sa lupa. Mga ambassador na kailangang kakitaan ng katwiran ng Panginoon. At itong righteousness na pamumuhay natin, ito yung magdadala sa atin patungo saan? Sa langit. Yung po dahil tayo mga representative ng Diyos sa mundong ito, napakalaga talaga na tayo ay mamuhay sa katwiran.
at ang mga gagawin natin, ang lahat ng ating gagawin sa ating buhay ay nakikita sa atin. Ano po? Yes, sa kabilang tayo may problema, mga pagsubok, may up and downs. Pero sa biyaya ng Diyos, tayo naman po ay magtatagumpay. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya purihin ang Diyos sa mga buhay ng bawat anak niya na patuloy na nagpapaayos, nagpapatuwid, kasi napakahalaga. Kasi sabi nga doon ng salita ng Diyos, ang ways ng Panginoon is higher than the ways of man. Kaya ang gagawin lang naman natin, di sundin ang kalooban ng Diyos, yung makakabuti para sa atin at makakaluwalhati sa paningin ng ating Panginoon. Tsaka po tingnan natin po, kapag po tayo ay namuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, kasi yun yung inuutos ng Panginoon sa atin, ng mga anak niya, tandaan po natin na kahit sa harap ng kaaway, kailangan natin panindigan yung katwiran ng Diyos. Kailangan natin tayuan yung katotohanan, yung tama. Bakit? Sa atin kasi nga po makikita at magre-reflect yung moral, yung moralidad, yung manner, upang tayo kakitahan ng maayos na na pamumuhay. At kapag nakakitaan tayo ng maayos na pamumuhay, ibig sabihin, maayos ang relationship natin with the Lord. Amen? Purihin ang Panginoon. Ano pa po ang ibig sabihin? Ano naman ang handog sa atin kapag tayo ay namuhay ng matuwid o righteous in the eyes of God? Siyempre, mayroon tayong mararanasan kapag tayo ay patuloy na mamuhay sa katuwiran ng Panginoon. Ano po yan? Sabi sa Isaiah 32:17, the work of righteousness will be peace. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kapag patuloy tayo na nagsisikap na namumuhay sa katwiran ng Diyos, na righteous in the eyes of God, tayo pa naman ay makakasumpong ng kapayapaan na bigay ng Panginoon sa iyo at sa akin. Bakit? Ay kasi wala tayong katatakutan o kung ano pa man, kababalisahan na ganito o ganon. Bakit? Kasi nga tayo ay pagkakalooban ng kapayapaan ng Panginoon. Yun naman yung pangako sa mga mamumuhay ng sa kalooban ng Diyos. Makakasumpong ng kapayapaan. Di po ba, kahit may kaguluhan, kahit maraming problema, pagsubok sa kabila, kung ano-anong natarget sa atin, pero may kapayapaan ng puso. Why? Because the Spirit of the Lord, the Prince of Peace, is in you, in me. Wow! Kaya nga doon sabi sa Psalm 91, kahit anong mangyari, hindi tayo dapat matakot kasi the Spirit of the Lord, the Prince of Peace, is in our heart to give us peace. Amen. Ano pa? Kapag tayo nakapamuhay ng maayos at matuwid sa harapan ng Diyos, tayo ay ito ay nagbibigay sa atin na lalo tayong mapalapit sa Diyos. Amen. Tayo ay patuloy na nagkakaroon ng fellowship with Almighty God. At tayo ay patuloy na nagkakaroon ng maayos na at malalim na relationship with the Lord bilang siya ang ating Diyos Ama, tayong kanyang mga anak na ginagamit habang naandito sa lupa to spread the love, the salvation, the gospel of God, para yung mga tao rin naman ay nakasumpong ng pakikipagkasundo sa Diyos. Amen. At kapag tayo patuloy pa lang namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, naandun po na bibigyan tayo ng, sabi dito, ng tagumpay, ng victory sa harapan ng Diyos. Dahil, sabi ng Panginoon, the battle is mine. So, ang Panginoon na nakikipag digma para sa atin. Siya yung may kapangyarihan na makipagdigma para sa atin. Ano man yung mga pakikipaglaban natin, spiritual, ang ating pakikipaglaban, di po ba? Kaya tandaan natin mga kapatid kay Kristo. So, napakahalaga na tayo pala ay laging lagi tayong nasa presensya ng Panginoon at tayo ay patuloy na magbigay ng kaluwalhatian o gloria sa ating Panginoon at tayo makakapamuhay na maayos at matuwid
at ang Diyos ang kasama natin dahil siya yung nagbibigay ng tapang sa atin para makasunod sa kanyang kalooban. At sabi doon, kapag tayo ay patuloy na nabubuhay na matuwid sa kanyang harapan, kung ano man yung mga plano natin sa ating buhay, so sasamahan niya tayo na magtagumpay, lalo tigit sa kaluwalhatian niya, sa ikakabuti natin. Kailanman hindi nag-isip ng masama ang Diyos para sa atin. Ang inisip niya para sa ikakabuti natin at mapapasalamatan ang Diyos sa buhay natin. At kaya nga po napakahalaga na tayo ay parating sa gabayan ng Holy Spirit magsumikap na makapamuhay ng matuwid sa kanyang harapan. Dahil yun ang tagubilin sa atin na dapat natin gawin sa ating mga buhay. Amen! Amen! Kaya salamat sa Panginoon na patuloy po natin gawin kung ano yung pinapagawa sa atin. At sabi nga po doon sa verse 14, sabi doon kay Timoteo ni Pablo, sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga inuutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihan Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Amen. Kaya kagaya din natin mananampalataya sa panahon natin ngayon. Di po ba napakalaga na tayo ay manatili sa katwiran ng Diyos? Magsumikap tayo dahil yung buhay natin na inaabangan ay yung pangako ng Diyos. Di po ba? Kaya po, purihin ng Panginoon sa magang ito, nawa po tayo na pagpala at tayo po ay patuloy na manalangin. Ang dami-dami pong ipapanalangin. Hallelujah. Samahan niyo po ako. Salamat po. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po muli sa umaga na to na patuloy kami nagkakasama-sama, nagkakaisa para patuloy na magpalakasan bilang magkakapatid. Dahil yan ang gusto mo, Ama. Kami magkaisa, mag-unite kahit sa mga ganitong online sa pananalangin para may deklara namin na ang mga anak mo ay makikilala dahil kami nagkakaisa, nagmamahalan, nagkakasama-sama sa pananalangin. Kaya po sa umagang ito, idinadalangin po namin ang Taal Volcano na patuloy na nagbubuga ng mga usok, Lord, in the name of Jesus. Hindi po namin makokontrol ang mga nature, pero ang aming kahilingan right now, Lord, tulungan mo po yung mga tao na nando sa lugar na yon, sa malapit, pakaingatan mo po according to your will, to their life. At lalo tigit, Lord, mabuksan ang mga kaisipan ng mga tao na nangyayari ang mga ito, na mga sakuna ito, para ito ay pahiwatig o warning na kailangan na po namin magsisi at iayos ang aming mga buhay at kami manampalataya sa iyong harapan. Kaya Lord, ang makakapanood na to na hindi pa mga born again Christian, it is time to come back to Jesus Christ. It is time to repent and be born again to see the kingdom of God. It is time na kami ay maging maayos na sa harapan mo, maging matuwid. Kailangan ng mga tao na wala pang Kristo na kailangan po nila na makipagkasundo na sa Diyos Ama. Kasi kung hindi po sila makakapagsundo, sila po ay mamamatay sa kasalanan at hindi po nila mararanasan ang buhay na walang hanggan. Kaya Ama, in the name of Jesus, Lord, by the grace of God, Lord, in the name of Jesus, dinadalangin po namin yung mga nasa Batangas, yung nasa paligid ng Taal Volcano. Salamat po kung may mga born again Christian doon. Tulungan mo po sila, pakaingatan mo sila at patuloy po na kami po ay sa iyo umasa, magtiwala, manalig at manampalataya. At habang hinihintay ka namin, Lord, tulungan mo kami ng banal na Espiritu na makapamuhay ng matuwid ayon sa iyong kaluwalhatian, ayon sa kalooban mo para sa aming buhay. At patuloy po namin dinadalangin ang mga pag-uuwi ng mga kapatiran namin galing sa Pulenyo Island, Lord. Protect ang mga sasakyan nilang bansa in the name of Jesus. Lukuban mo ng iyong kapangyarihan at nawa po yung mga pinanggalingan nila doon, mga kapatiran ng mga lingkod ng Diyos ay mapagpala at patuloy kami, tulungan mo na to equip sa panahong ito. Tunay nga po, we need to be equipped by the Word of God at nang kami po ay hindi madaling maigupo ng mga problema at katatakutan na yan in the name of Jesus. Rebuke the spirit of fear sa mga buhay ng iyong mga anak, magsilayas at mga sakit at karamdaman na hindi galing sa iyo, Lord. Inaangkin namin ang kagalingan. Sinabi mo, we are healed by the stripes of Jesus. We are victorious in the name of Jesus. Kami pinagaling mo na sa iyong mga latay. Kaya ang mga kapatiran na may dumadaanan
Inaalala namin yung mga namatayan, comfort them in the name of Jesus. At may mga kapatiran na kung nasaan man sila, nasa mission, nasa bulubundukin, umahayo, mga lingkod ng Diyos, in the name of Jesus, tulungan po kami to be strong and courageous, stand firm, Lord, at ang kaaway ay hindi makapanaig sa amin, sinasawatan namin ang gawa ng kaaway. Kami po ay patuloy ng pagkalooban mo ng freedom to proclaim the good news, Lord God, at patuloy mo kaming ayusin at paguhin magkakapatid para kami maging kaaya-aya sa iyo. Pagpalain mo mga kapatid sa umagang ito, lahat na nanonood, mga kapastoran, mga lingkod ng Diyos, lahat na po, in the name of Jesus, tunay po inangkin namin ang tagumpay at pagpapala na aming makamtan at ikaw po ang maluwalhati sa aming buhay. Salamat po sa umagang ito at nawa po kami po ay patuloy na lukuban mo ng iyong kapangyarihan para po maging kagamit-gamit sa iyong kaluwalhatian. Bless everyone na nanonood right now. Hindi ko man po sila maisa-isa. Salamat po sa tagumpay sa umagang ito. Let your name be glorified in our midst at mapagpala ang mga manunood sa umagang ito. Thank you, Father. We give you praise and honor. We claim the victory upon victory sa aming mga kapatiran na sila po ay sasamahan mo. Humayo po kami taglay ang pag-ibig, kapayapaan at ang pagsama ng kapangyarihan ng Holy Spirit ay aming maranasan. In Jesus' name we pray. Amen. Claim it mga kapatid. Salamat po sa umagang ito. To God be the glory. At